Magandang araw, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras nyo man ho napapanood ang video na ito. Ako po si Jobs, ang lead vocalist at gitarista ng bandang SEP. So, i-discuss lang natin ngayon is kung paano ko ba ginagawa yung automation sa gitara. So, ano nga ba yung automation? Yung automation is digital tool. Pwede mong gamitin para yung mga ibang mga ginagawa mo ng manual, tulad ng mga pag-tap, pag-apak, or kung ano man. Yun, digital tool nga siya na siya na yung pwedeng gumawa ng mga bagay na yun. Kasi medyo marami na rin na nagtatanong, nagwo-wonder, lalong-lalo na dun sa mga nakakanood sa amin ng live. Bakit daw wala akong pedal board, wala rin akong amplifier, pero yung tunog, nagsiswitch. Natutunaw sa init ng pagtitig mo, bakit kaganyan na pinipilit mo dahan-dahan? Every sequence, kung ano man yan, chorus, pagpasok ng chorus, nag-iiba yung tunog ng gitara, sa stanza, or pagpasok ng solos, mag-iiba ulit. So, dun papasok yung automation. Dun papasok yung mga ekstrang trabaho ng tao na ipapasa na natin sa computer. Mag-umpisa muna tayo ngayon sa dry signal. Salpak lang natin yung gitara ng diretsyo. Sa mga hindi pa pamilyar sa mga digital processing para sa gitara, meron tayong tinatawag na mga simulators. Sila yung mga gumagaya ng tunog ng mga naririnig nyo sa mga totoong amps, sa mga totoong pedals. So, ito yung mga nakikita nyong inaapak-apakan ng mga kung sino, mga napapanood yung mga gitarista, bassist. Dati gumagamit din ako ng mga pedals, mga analog. Sinahalo ko yung mga pang modulations ko ay digital, so hybrid siya ng mga analog. Sa overdrives, analog. Tapos yung modulation, yun, digital. Pinaghahalo ko siya. So umabot na rin kasi ako sa punto na parang hindi ko na kailangan ng mga apak-apak. Parang bilang isang performer, bilang isang showman, tama ba yung term ko? Showman? Mantanga eh. So bilang isang front na lang ng isang banda, inisip ko kasi na bawasan na yung mga gawain sa stage para mas makapag-focus ka sa tugtog mo, sa pagkanta mo, sa kung ano man, sa solos, kung ano man mga kailangan mong gawin, mga kailangan mong i-deliver na mga tunog. So tinanggal ko sa sistema ng pagigitara yung pedal. So yun, wireless, maluwag na yung sahig mo, mas makakapaglaro ka na, mas marami kang kung ano-ano magagawa, mas marami kang maiisip para mas maging interactive yung mga shows nyo. Para hindi ka naisip ng isip dun sa, tama ba yung tone ko, tama ba yung, alam mo yon yung every sampa sa gig, isip ka ng isip na tama na ba yung tunog mo. So, nag-decide ako na go straight na, all out digital. Ang matitira na lang sigurong analog is eto, yung gitara. So, sa processing ng gitara, babalik tayo ulit sa dry. So, yun nga, yung kanina yung mga pinapaliwanag ng mga digital pedals, mga amp simulators, sila yung mga gumagaya nung tunog ng mga physical na mga bagay-bagay na mga nakikita nyo sa stage. So, ngayon, merong isang kumpanya. Matagal na silang kumpanya. Sila actually parang yung mga pioneers sa mga pag-simulate ng mga ng mga analogs. So Amplitube. Amplitube lang yung ginagamit ko. Kasi wala pa ako pambili ng fractal, wala pa akong pambili ng quad cortex. Yun yung dalawang yun ngayon yung parang pinag-iisipan at pinagpipilian kong gamitin sa future. Pero yun yung dalawang ngayon yung pinakamainit sa mga gitaristang tone hunters. Nandun na halos lahat. Masyado na siyang makatotohanan. Warm yung tunog, lalo pag naririnig ko yung fractal, para ka na talaga nakikinig sa physical amplifiers. So, ipapakita ko sa inyo yung Amplitube.
Bubuksan natin yung amplitude. Ayan. So, eto na ngayon yung amplitude. So, ano nga ba yung amplitude? Ano ba tong itsura nito? Parang laruan. So, yung amplitude, ano siya, digital guitar na processor ng mga iba't ibang tunog na pwede mong i-produce sa gitara mo. So, para rin siya yung mga physical pedals na mga digital na nakikita nyo sa live na mga ginagamit ng kung sino man napapanood nyo. So, nilagay lang siya sa desktop, sa laptop, PC, kung ano man tawag nyo dyan. So, kung ano yung laman ng mga nandun, halos pareho lang din siya nung nandito. May mga amps, may pedal, may modulation, may wah, may kung ano-ano. So, babalik tayo sa dry signal ng hindi pa process na tunog ng gitara. Yon, dry signal. So, ano ba yung pinagkaiba? Pag dry signal lang, siya kapag meron ng mga processing na mga kung ano-ano nagaganap na tulad netong amplitude. Ulit, dry signal. Tapos bubuksan natin yung amplitude. Narinig niyo yung difference? Dry. Processed. So, ayun siya. So, kinokopya niya yung kung ano man yung ginagawa ng mga physical amplifiers. Kung paano tumunog yung mga amplifiers na yun ng live sa stage, kinokopya niya, ini-imitate niya yung tunog. So, ano ba yung mga laman niya? So, magsisimula tayo. Meron tuner. Tapos yung DI, napapasukan. Ito yung first sa sequence ng pedal. Yan, lagi yan, matic, noise gate. So, nilagay lang siya dito. Yan, compressor, kung ano. Pwede ka pa magdagdag ng kung ano dyan, pero okay na ako dyan. Lagi, ang sequence ko yan, yan dalawang yan. Noise gate siya, compressor, diretso sa amp. Head amp, ayan yung head amp. Ayan, nakikita nyo sa stage. So, yan, may 4 na channels yan na pwede mong paglipat-lipatan. Channel 1, clean. Channel 2, medyo dirty. Channel 3, mas dirty. High gain. Channel 4, yung mga pang solos. Yan, babalik tayo. Pedals, papunta ng head amp. Yung head amp, papunta ngayon ng cabinet. So, eto pa yung cabinets, yung speaker cabinets na 4x12. Kung ano man, pwede ka mamili, 2x12, 1, kung ano man. Dami niya, no? Daming options niya, no? Makikita mo dito. Pero kasi ngayon nakapag-mix and match na ako nung okay sa akin na tunog. Madalas kasi sa mga nakikita natin na mga nagpe-perform na gumagamit ng mga live amps na hindi na gumagamit ng send and return na sistema. So makikita mo dito lahat ng pedal nila. Diyan yung noise gate, nandito yung compressor, nandito yung overdrive, nandito yung chorus, modulations, phaser, o kung naman, delay, reverb. So nangyayari kasi doon, yun yung hindi ko marirecommend kasi na sequence nung pedal. Tapos papasok sa amp. Nako-compromise kasi lalo yung tunog ng mga modulations, yung reverb, yung delay. So, para mas makuha natin yung tunog nung feel natin na linis, na pureness nung amp kahit pa paano, na hindi nako-compromise dito sa gitna netong series na to, ginawa ko, mas trip ko yung ganitong series eh. So, pedals, amp, cabinet, tapos lahat ng modulations, after na ng lahat netong etong tatlong to. Kasi mas ewan ko, para sa akin mas lumalabas yung detalye, mas nabibigay yung tunog na kailangan, mas malinis, mas pantay siya pag nasa dulo na yung mga modulations sa yung mga delay.
Subukan natin. Ito yung tunog ng dry, na wala pa yung mga modulations. So, manggagaling tayo sa noise gate, papuntang compressor, head amp, and cabinet. Wala pa yung mga modulations, pinatay ko muna. So, yun yung tunog niya. So, ngayon, pupunta na tayo sa mga modulations. So, gumagamit ako ng EQ, minsan ng chorus, yan, harmonator, digital delay, tsaka shimmer na reverb. So basically, yan lang din yung mga nakikita mo na inaapakan ng mga, yun, ng mga live performers na mga napapanood nyo. Nilagay lang dito. So yan, testing tayong chorus. Ito, harmonator. Bira ko lang din naman gamitin to eh. So, depende sa key. Baka kanta namin na nasa D minor. Parang wala naman. Di naman D minor yun. Tapos, etong digital delay. Yan, isa sa mga hilig ko yan. Digital delay na nakapingpong. Yung left and right stereo yung sarap nun. Ito, sample. Isa pa. Shimmer. Ito na yung pinaka-reverb na ginagamit ko. Di na ako gumagamit ng iba. Parang ito na yung pinaka-spacious na, pinaka-safe na magkakaroon pa rin ng detalye kahit pa paano yung gitara mo. Yan. Pag binuksan na natin siya sabay-sabay. Yan. Yun lang madalas ko kasi talaga gamitin. Digital tsaka yung shimmer. Delay lang tsaka yung shimmer reverb lang. Ngayon, babalik na tayo sa automation. Yan nga. Automation meaning, sasaluhin niya yung ibang mga task mo bilang tao, siya na yung tatrabaho. Ano yung mga examples na pwede gawin? So, yun nga. Tinanggal ko na sa sistema ng banda yung pedal board, na yung amplifiers. So, kung ano yung naririnig nyo ngayon dito na tunog, nakadiretso yan palagi sa house, sa FOH. Sino yung mga maririnig nyo pagka nag-live? So, yung mga malalaking speakers, may subwoofers. So, wala kaming amp, wala kaming pedal board. Si Ryan meron. Ngayon pa lang siya nag-uumpisang mag-explore sa pedal board. So, ayun, medyo nakalagpas na ako doon kasi sa gigil ng pagbili ng mga kung ano-anong pedal. Kasi wala talaga siyang katapusan. Babalik na tayo sa sa takbuhan ng tugtugan. So, ang SEP kasi ay gumagamit ng backing track. So, ano ba yung backing tracks? Backing track is, ito yung mga extra elements ng mga instrumento na pwede nyong sandalan ng banda nyo habang tumutugtog. So, madalas, ang mga lamang instrumento at elements na itong backtrack ay mga synthesizers, yun pwede, backing vocals, o kung ano man. So, ito isa sa mga examples ng aming backtrack. Ayan. So, yung backing track yung tumutulong
para mas kumapal yung tunog nyo ng banda nyo and during live performances. Ayan, kasama siya. So, andito na tayo sa automation. So, automation yon. Iuutos mo na, i-assign mo na sa computer yung mga extracurricular mo sa stage. So, tulad nung yun, di ka naapak ng pedal, di ka na mapapatid, di ka madatapa. Maliban na lang, sobrang engot mo talagang gumalaw sa stage. So, automation, siya yung tatrabaho, tuwing papasok yung chorus, magpapalit yung tunog ng gitara mo. From ganito to ganyan. Depende sa timeline kung saan siya kakagat. Gumagamit kami ng click. Fix yung oras, fix lagi yung tugtog, fix yung arrangement ng kanta. Hindi hahaba, hindi babagal, hindi bibilis, hindi iiksi. So every time, yun pa isa sa mga advantages nitong naka-playback tsaka naka-arrange na yung kanta nyo. Yun, tulad nun, pag pupunta kayo sa gigs, tapos sinabi lang na, meron lang kayong 30 minutes ha. Kung meron kayong naka-reading set na pagka in-start nyo na yan, sarado yan, 30 minutes. Walang sobra, walang lavish, walang kulang. Pag hiningin kayo ng oras, sobrang importante din ang oras ng mga humihingi sa inyo. Pag sinabing 30 minutes, 30 minutes. Pag sinabing isang oras lang play nyo. May kita natin dito sa aking timeline. Ito yung track ng gitara. Yan. Ely Jobs. Nakikita nyo yan, yung mga parameters na yan. Parameter 1, 10, 11, 12, 13, kung ano man yan. Ayan yung mga pedal. Ayan yung amp. Ayan yung pindutan ng mga kung ano-ano. So, inassign ko siya. So, binalikan natin ngayon yung amplitude. Nakikita nyo yan, yung channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nag-iiba-iba yung tunog niyan, diba? Kanina pinaliwanag ko ito yung clean, medyo dirty, high gain na pang lead. Ito, sunod-sunod yan. So, si channel 1, pwede mong i-assign yung parameter niyan. Ayan o, assign, automation, channel. So, nilagay ko siya sa 1. Kita nyo yung parameter 1. Ayan, pupunta tayo ngayon sa parameter 1. Ayan yung automation. Markers yan. Na pagka tinamaan niya na yung mga markers na yan, ayan no, kita nyo, pamaandar. Diba? Kita nyo dinadaanan. So, pansinin yung maigi to pag dumaan dito sa spot na to. So, galing tayo ng clean, papunta tayo dito sa medyo dirty. Habang tinitignan nyo ito pagdaan dito, pansinin nyo rin kung paano magsiswitch yung ilaw ng channel 1 mapupunta sa channel 2. Let's go! Kita nyo, galing siyang clean. Papunta ng channel 2. So, yun yung automation. Hindi mo na kailangan apakan yung pedal para magpalit-palit ka ng tunog.
Channel 2, growing channel. Yan, nasa Channel 3 na tayo. Babalik tayo ulit ngayon dito sa mga parameters na mga pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, param 1, yun nga. Channel 1, 2, 3, 4. So, doon siya naka-assign. Depende sa taas yan. Kung saang section mo i-trigger yung mga parts. Kung pupunta ba siya ng channel 1, 2, 3, 4. So, ayan din. Same din sa param 10. Pupunta tayo sa parameter 10. Sino ba yung parameter 10? Hanapin natin. Sino nga ba si parameter 10? Ito yata. Parameter 10 ay si digital delay, yung BPM meter niya. So, ayan. Iba-iba yan. So, inassign ko niyan. Kunwari, magbubukas yung delay, magpapatay. Yung mix neto, yan. Pwede mong lakasan, pwedeng hinaan. Yung mix, pwede mong yung mix, pwede mong i-fade, pababa, or pataas, i-automate mo. Depende sa drawing mo yan eh. Kung paano mo yun. Dito mo siya gagawin eh. Sa latag. Ayan. Pwede ka maglagay ng mga markers. Basta depende sa'yo. Kung parang ayan yung pinaka apak mo. Pagdating dito, ayan. Ayan yun. So, ayan yung automation. Yun yung mga parameters. Pwede mo siyang gamitin sa pag-switch ng channels ng head amp. Pwede mo siya gamitin pagpatay na switch on and off ng mga pedals, mga chorus, mga delay. Pwede mo rin gamitin yung pwede mo rin siya gamitin sa pag-switch nung speed, nung tempo, nung delay. Depende yan sa drawing mo. Ito yan eh. Ito yung mga drawings yan eh. Yung mga tuldok na yan. Mga markers yan. Yan yung parang spot mo. Kung kailan mo aapakan yung pedal. Kaso nga, ginawa nating automated. So, siya na yung gagawa. Paano mag-drawing? Ayan, pipindutin mo lang. Gagawa ka lang ng mga tuldok kung saang timing mo gustong apakan, mag-trigger yung mga pedals o kung ano man. So, yan ang automation. Basic nga lang to eh. Sobrang basic nitong automation na to. Para lang ako may pedal board na inapakan, tas may amp, ganun. Pero yun, tinrabaho ng computer. Pero yun nga, pagka once na makabili na tayo nung Fractal or nung Quad Cortex, mas madali siyang matimpla. Bukod doon, mas madali na siyang immediate na trigger. So, ganun din, basic na. So, parang ang pinagkaiba niya lang, ito kasi, yung load ng mga tunog na nangyayari ngayon sa Amplitube, ang nag-load is yung laptop. So, yung CPU, nagpa-process yung computer mo. So, medyo napapagod siya. So, pag meron na tayong mga external, kunwari na mga pedals na pwedeng i-automate tulad nga ng Quad Cortex, ng mga Fractal, kung ano mang brand yan na pwede i-automate. So, i-connect mo lang siya dito sa PC. Iti-trigger mo lang na iti-trigger kung saan siya magbubukas, kung saan siya mamamatay, kung ano man yung mga gusto nyong i-operate na tunog. So, ang maganda dun,
external siya yung tutunog independently papunta ng house. So, hindi na kailangan dumaan sa processing ng computer or kung ano. So, bawas load para sa unit natin. So, mas safe kang tumugtog na pagka, alam mo yun, pag naghangman to, so tutunog pa rin yung gitara mo. Kasi ang disadvantage lang nito ngayong ginagawa naming sistema, once na dali tong laptop, yun lang, patay din talaga ako, patay yung bassist, patay yung drummer. Kasi dito lahat nang gagaling, ultimo yung mga click tracks, ayan, yung mga cues, mga hindi nila pwedeng palampasing mga, ayan, gawin natin ng click muna. Testing natin with click. So, yun. Ika nga ni Danny, nung drummer namin, pag tumutugtog ka sa set, para ka daw naka-Waze. Eh, ba't walang click track? Kasi hindi na yung last one. Ayun yung mga triggers. So, naka-drawing. Nakikita nyo ba? Lakihan na natin. Paano ba lakihan to? So, nakikita nyo yan, yung mga nakabakat na yan. Mga drawing na yan. Yan yun. Magbubukas-sara, mga kung ano-ano. Lakihan natin para makita nyo yung sudden change ng mga tunog habang kumakagat yung trigger. Meron dito. Kita nyo yan, dami niyan. Tsatsagaan nyo lang talaga. Ayoko buksan yung cues ko kasi boses ko yun. Pagtatawanan na naman ako ni Lim eh. Okay, buksan na rin natin. Tayo sa gitara para makita niyo yung mga tracks. So, sige, punta tayo sa... Ayan, tulad na itong pagtingin. Tingnan natin yung mga drawings, nung markers, yung mga spots. Ikita nyo yan, yun, no? Tonk! Ayan, tonk,
konk, yan, nagbabago yan. Kung ano man yung mga nakikita dyan, nagbabago lahat yan. Konk, 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 konk. So, testing natin tong pagtingin. Alam kong hindi mo to inaasahan na ako sa'yo ay may lihim na pagtingin na lagi ko nalang pinipiling kalimutan. Hindi man magawang sabihin, wag sanang pagsisihan ng mga salitang panghabang buhay na itatago ko na lamang sa likuran ng aking lalamunan. Clean. Pupunta tayo ng mabigat. So, ayun siya. Automation. Iuutos mo lang sa laptop na apakan niyo yung pedal mo para magbukas o kung ano may mga kailangan. So, ayun. Sa mga nagtatanong kung bakit wala kami mga physical pedals, physical amps. So, eto. Ginawa na namin siyang ganito. Mas madali. Para sa mga aspiring din na mga nagsusulat, na mga balak mag-perform ng live, na yun, gusto nila mas mapadali yung execution ng mga gusto nilang gawin, mga i-deliver nila ng live. So, sobrang padadaliin ito yung buhay nyo. Tapos bibit-bit nyo pa palagi yung tunog nyo. Na, yun, pwede nyo pang i-pre-prod. Bago kayo sumalang, pwede kayo mag-virtual soundcheck. So, kahit wala yung ibang mga instrumento, mauna ka lang doon, patunugin mo na kaagad yung bahay. So, ayun. Kung may mga tanong pa kayo ulit, di ko talaga masagot ng na magkaharap tayo, kailangan talaga may mga ganitong visuals. May hirap ako magpaliwanag ng mga ganun Mga kung ano-ano, mga tanong lang na bigla ako sasagutin. Mami, magkamali pa ako nang sabihin sa inyo, mali yung magawa nyo. Di ko rin naman sinasabing tama yung ginagawa ko, pero ito yung pinaka mas papalag at mas mapapagana ko. So, ayun. Natanong ni Lop kung ano daw tagline ka. So, ayun, magandang gabi ulit sa inyo. Maraming salamat sa panonood. So, may mga shows kaming padating ngayon, kung ano mang month to. So, sana makita namin kayo.